Magandang araw po Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Drex. 33 taong gulang at kagaya ng mga napapakinggan kong kwento, mayroon din akong kakaibang karanasan na hindi ko makakalimutan na gusto ko ring ibahagi. Naganap ito ng unang pagkakataon ay mayaya ako ng dati kong kababata at matalik na kaibigan na tawagin na lang nating Sander sa isang probinsya na hindi ko nababanggitin pa ang pangalan at eksaktong lokasyon. Medyo maselan kasi ang karanasan kong ito. Magkasanggang dikit kami ni Sander noon pa man dahil nga magkababata kami. Higit pa sa magkapatid ang turingan naming dalawa na hindi naman nakapagtataka dahil pareho kaming solong anak. Palagi rin kaming magkasama sa kahit saan at sa kahit anong lakad. Minsan nga, nakakantsawan na kami ng ibang mga kakilala namin na baka may bakla sa aming dalawa. Dahil daig pa raw namin ang magsyota na hindi mapaghiwalay. Mga birong tinatawanan na lang namin dahil alam naman naming pareho na mga tunay kaming lalaki. Ang buong akala ko noon, panghabang buhay ang pagkakaibigan namin ni Sander, pero hindi pala. Nangyari ang isang pagkakataon na sumubok sa pagkakaibigan namin nang isang araw ay yayain nga ako ni Sander na sumama sa kanya sa isang probinsya. Nakuha raw kasi siyang ninong ng bibinyagang pamangkin ng nililigawan niyang babae na si Christine. At sa probinsya raw ng mga ito gaganapin ang binyagan. May ilang buwan na ring nililigawan ni Sander si Christine matapos niya itong makilala sa isang bus na nasakyan niya nang minsang papauwi raw siya. Sa tingin ko nga ay malakas ang tama ni Sander kay Christine dahil lagi nitong bukang bibig ang pangalan ng dalaga. Bagay na naiintindihan ko naman dahil yun pa lang ang unang pagkakataon na nagkaroon ng interes at nanligaw sa isang babae si Sander. Dahil hindi ko naman mahihindian si Sander sa pagyaya sa akin, sumang-ayon na lang akong sumama rito. Isang araw bago ang binyag ng pamangkin ni Christine, bumiyahe na kami patungo sa probinsya nila. Hindi ko inaasahan na napakalayo pala ng lugar na yon mula sa Maynila. Sa tansya ko, higit din sa 10 oras ang ibinayahe namin. Napabulong pa nga ako ng pasasalamat nang makarating na kami sa mismong lugar. Maayos naman ang pagtanggap sa amin doon bilang mga bisita. Sa katunayan ng gabi pa lang na yon ay nag-umpisa na ang kasiyahan doon. Nalaman namin ni Sander na isa sa lahi ng mga katutubo ang pamilya ni Christine at gayon din ang pamilya ng lalaki na asawa ng ate niya na siyang ina ng batang bibinyagan. May mga pagkakataon na hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang sa tuwing titingin sila sa amin habang nag-uusap-usap na para bang kami ang pinag-uusapan. Siguro dahil nga sa mga purong Tagalog kami at hindi nakaiintindi ng salita nila. Kaya naman kahit nagkakasiyahan pa, nagpaalam na ako kina Sander at Christine at sa mga kaanak na rin nito na mauuna na akong magpahinga. Sinamahan naman kami ni Christine sa kubong tutulugan namin ni Sander. Noon namin nalaman na sa ibang kubo pala pinapatulog ang mga nagiging bisita roon na siyang nakaugalian sa tribo nila. Ayon na rin kay Christine. Dahil sa pagod, sa haba ng ibiniyahe namin, mabilis akong nakatulog kahit pa nga rinig ko hanggang doon ang pagkakaingay sa labas. Pero nagising din ako nang makaramdam ng ginaw. Napakalamig na kasi ng mga oras na yon. Yung lamig ba na parang tagos hanggang buto. Pagbangon ko, nasa higaan na rin pala si Sander at mahimbing na ang tulog. Sinubukan kong maghanap ng maikukumot, kaso
wala rin akong nakita. Nang mapasipat ako sa suot kong relo, nalaman kong 2:00 pa lang ng madaling araw. At dahil hindi na rin lang ako makatulog ulit, naisipan kong manigarilyo na lang habang naglalakad-lakad sa labas. Habang nagmumuni-muni, nakarinig ako ng parang mahihinang boses na nag-uusap-usap. Hinahanap ko kung saan yon nanggagaling hanggang nakarating ako sa isang bahagi kung saan nakatanaw ako ng bahagyang liwanag na tila nanggagaling sa apoy. Lumapit pa ako ng bahagya para makita kung ano ang mayroon doon. At noon ko na lamang may tao roon. Siguro mga kaanak yon ni Christine na tila mga abala sa pagluluto para siguro sa gaganaping handaan kinabukasan. Nakakita kasi ako ng malalaking kawa na nakasalang sa mga apoy. Mas lalapit pa sana ako pero bigla akong napatigil nang makarinig ako ng mga sigaw na humihingi ng saklolo. Sa taranta ko, napatago ako sa kumpol ng mga halaman. Isiniksik ko ang sarili ko roon habang maingat na nagmamasid sa paligid. Mula roon, kitang-kita ko ang 2 lalaki na kinakaladkad ng ilang kalalakihan din habang kapwa nakatali ang mga paa at kamay. Medyo madilim pero namukhaan ko ang 2 lalaki na siyang nakasama namin ni Sander sa sasakyan nang papunta kami roon. Nakita ko rin na lumapit doon ang biyanang lalaki ng ate ni Christine. May hawak yung isang mahabang itak at walang sabi-sabing magkasunod na tinagpas ang mga ulo ng 2 lalaking nakagapos na animoy tumagpas lang ng ulo ng hayop. Nasindak ako sa nasaksihan kong pangyayari. Nanlalaki ang mga mata ko habang nanginginig sa takot. Kitang-kita ko rin kung paanong itinali ng mga lalaking yon ng patiwarik ang mga pugot na katawan sa magkahiwalay na puno at sa ibaba ng mga ito'y may mga nakasahod na mga banga. Habang abala ang mga ito sa kanilang ginagawa, ay nagmamadali akong pagapang na umalis sa pinagtataguan ko at bumalik sa kubo namin ni Sander. Agad kong ginising si Sander at ipinaalam sa kanya ang mga nakita ko. Sinabi ko pa nga na baka nga lahi ng kanibal ang angkan ni Christine at karne ng tao ang kinakain ng mga ito. Hindi pa ako tapos sa pagsasalita nang biglang dumating si Christine. May dala iyong 2 tasa na mainit na kapirawang laman at iniabot ang mga ito kay Sander. Nang makaalis si Christine, agad kong kinuha kay Sander ang mga tasa ng kape at itinapon ang mga yon. Naisip ko kasing baka nilagyan iyon ng pampatulog ni Christine. Sinabihan ko si Sander na tumakas na kami at umalis na sa lugar na yon. Pero iba ang reaksyon na nakita ko kay Sander. Salungat sa inaasahan ko. Ikinagulat ko rin nang sabihin niya sa akin na matagal na raw niyang alam ang tungkol sa totoong pagkatao ni Christine at ng angkan nito. Sinabi rin niya na hindi raw mga kanibal sina Christine, kundi mga uri ng aswang. Bago pa raw siya pinayagan ni Christine na manligaw dito, ipinagtapat na raw nito sa kanya ang lihim nitong pagkatao. Nung una daw ay natakot siya sa nalaman tungkol sa babaeng gusto niyang ligawan. Pero dahil talagang mahal daw niya ito, kaya itinuloy niya ang panliligaw dito sa kabila ng mga nalaman niya. Sa katunayan, isa raw sa pagsubok ni Christine sa kanyang senseridad ang ginawa niyang pagsama sa akin doon para maging isa sa mga alay sa gaganaping binyagan. Parte raw ng tradisyon ng angkan nila Christine ang mag-alay ng dugo ng tao sa tuwing may gaganaping okasyon sa kanila. At pagkatapos, ang karne at mga lamang loob nito
ang siya ring magiging handa nila na pagsasalu-saluhan. Pero dahil mas nananaig sa kanya ang matalik naming pagkakaibigan, pinakiusapan niya si Christine at ang mga magulang nito na wag na akong isama sa magiging alay nila. Sinabi raw niya sa mga ito na hindi niya ako kayang ipahamak dahil higit pa sa kadugo ang kanyang turing sa akin. Bagay na inunawa naman daw ng pamilya ni Christine. Sa katunayan daw, ang kapeng ibinigay ni Christine ay may sangkap daw na dadaya sa aking paningin para daw hindi mabunyag sa akin ang tunay na itsura ng karning ihahanda nila. Pero dahil sa itinapon ko nga ang kape, kakailanganin ko raw na magpanggap na lingid sa akin ang mga makikita ko. Sumapit ang umaga. Nag-umpisa ang pagbibinyag sa pamangkin ni Christine sa paraan ng tradisyon nila. Pero higit pa sa aking inaasahan ang nasaksihan ko ng mga oras na iyon. Dahil hindi lang ang pagkain nila ng karne ng tao ang aking nasaksihan, kundi ang pagbabago ng kanilang mga anyo. Sa mga sandaling yon, nasa kaanyuan na sila ng mga nakakatakot na nilalang. Bagay na lalong nagpasindak sa akin. Pero katulad ng bilin sa akin ni Sander, kailangan kong umasta ng natural na para bang hindi ko nakikita ang mga itsura nila ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung paano kong natagalan ang mga nakakakilabot na mga senaryong nasaksihan ko. Pero laking pasasalamat ko nang muli na kaming bumiyahe ni Sander kasama si Christine at ang pamilya nito pabalik ng Maynila. Habang nasa biyahe, nagawa ko pang magpanggap na parang walang nangyari. Pero nang makauwi na ako sa amin, para akong naupos na kandila at hindi makapaniwala sa mga nangyari sa akin, lalo na ang katotohanang maaari din pala akong ipahamak ng itinuring kong matalik na kaibigan. Noon ko natutunan ang aral na trust no one. Simula rin noon, iniwasan ko na si Sander. Bumukod ako ng tirahan at ibinilin sa mga magulang ko na huwag sabihin sa kanya kung saan na ako nakatira. Hanggang sa wala na akong naging balita tungkol kay Sander. Gayunpaman, sa kabila ng nangyari sa amin, hindi ko pa rin naman nakakalimutan na minsan ay naging mabuti kaming magkaibigan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako po si Drex, ang inyong kaistorya. Si Apo Carpio ay dating kilalang albularyo sa lugar ng aking kaibigan na si Norman sa probinsya ng Zambales. Isa sa pinakamatapang at mabuting taong nakilala ko. Masasabi ko ring isang utang ng loob ko sa kanya kung bakit hanggang sa mga oras na ito ay nabubuhay pa ako. Kung paano ko siyang nakilala, ito ang aking ikukwento. Ako po si Saldi. Sa ngayon ay dito na po ako nakatira sa syudad ng Pasay kasama ng aking asawa at 3 anak. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari 20 taon na rin ang nakararaan. Pero hanggang sa mga oras na ito, ang tanging karanasan ko at ng aking kaibigang si Norman ay hindi ko pa rin nalilimutan. Taong 2003, 22 anyos lang ako noon at binata pa. Sa unang pagkakataon ay nakarating ako ng Palawan nang isama ako ng kaibigan kong si Norman sa kanilang probinsya. Sa pagkakatanda ko, magmamahal na araw noon. Na taon din na katatapos lang ng kontrata namin sa pabrikang pareho naming pinapasukan. Kung kaya nahikayat niya ako na sumama muna sa kanilang probinsya habang hindi pa kami natatanggap sa panibagong trabahong inaplayan namin.
Habang naroroon kami, 3 beses sa isang linggo, ume-extra kami ni Norman sa isang koprahan na kaibigan ng kanyang ama ang may-ari. Sadyang mabait ang may-ari ng koprahan na iyon na si Apo Carpio. Sa katunayan, siya mismo ang nag-alok sa amin ni Norman na pansamantalang magtrabaho sa kanyang koprahan habang naroroon kami. Hindi na rin kami tumanggi. Kailangan na rin kasi namin ng pera para sa panggastos sa mga pangangailangan namin. Hindi naman naging mahirap sa amin ang pagtatrabaho sa koprahan. Mababait at magaang kasama ang mga katrabaho namin doon. Sa mga araw na wala kaming gawa sa koprahan, nagpapakaabala naman kami ni Norman sa pamamasyal sa bundok o kaya naman minsan ay sa bukid. Pero may pagkakataon noon na pinagsabihan kami ni Apo Carpio na mag-iingat kami sa tuwing aakyat ng bundok at pakaiwasan namin ang gumawi sa pinakatuktok nito. Delikado raw kasi sa bahaging yun ng bundok, ayon kay Apo Carpio. Marami raw kasing nakatirang mantahungal doon. Isa raw itong uri ng aswang na may hawig daw sa isang baka pero walang sungay. Marami na akong naririnig ng mga kwento tungkol sa mga aswang. Pero ang alam ko lang ay mga manananggal, bampira, mga taong lobo at mga aswang na nag-aanyong hayop katulad ng sa pusa, aso at ibon. Yun pa lang ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng aswang na baka. Natawa pa nga ako ng lihim habang pinakikinggan ko ang paliwanag ni Apo Carpio tungkol sa sinasabi niyang aswang. Kahit noon pa naman kasi, hindi na ako naniniwala sa mga ganong kwento, lalo't ni minsan naman hindi pa ako nakakita ng ganoon. Isa pa, nakailang ulit na rin kaming umakyat at nagbabalik-balik sa itaas ng bundok. Pero ni minsan naman, hindi kami nakakita ni Norman ng katulad sa sinasabi ni Apo Carpio. May ilang pagkakataon na nga ring inabutan na kami roon ng halos padilim na pero wala namang nangyaring masama sa amin. Pero dahil nabanggit na rin sa akin ni Norman na dating albularyo sa kanilang lugar si Apo Carpio, ay hindi na ako nagtaka kung bakit mapaniwalain siya sa mga ganoong nilalang. Mahigit 1 buwan na rin kami roon sa lugar nila Norman nang makatanggap kaming pareho ng tawag na pinagre-report na kami sa trabahong inaplayan namin. Tuwang-tuwa kaming dalawa dahil sa wakas makakabalik na kami ulit ng Maynila. Ang ikinaganda pa nun, stay in kami sa bago naming papasukan kaya hindi na namin iisipin ang uupahan namin. Noon din ay nagpaalam na kami kay Apo Carpio na babalik na kami ulit ng Maynila. Natuwa naman siya para sa amin ni Norman at sinabihan pa kaming lagi kaming mag-iingat. Pero bago kami bumalik ng Maynila, sinulit muna namin ang ilang araw pa naming nalalabi sa lugar nila Norman. Nagpakasawa na kami sa pamamasyal, lalo't pagdating ng Maynila ay siguradong puro trabaho na lang ulit ang aatupagin namin. Siyempre pa, hindi pwedeng hindi kami aakyat ng bundok ni Norman. Sadyang hilig kasi naming pareho ang umakyat doon, lalo't bukod sa tahimik ay marami ring magandang tanawin. Para masulit ang huling araw sa pag-akyat namin, nagsama pa kami ng ilang katrabaho namin sa may kuprahan at nagbaon pa kami ng mga pagkain. Niyaya pa nga namin si Apo Carpio na sumama. Sigurado rin kasing mamimiss din namin siya ni Norman kapag bumalik na kami ng Maynila. Sa sobrang bait kasi ni Apo Carpio, para na rin namin siyang tatay na palaging nagpapayo sa amin. Ang kaso'y hindi na siya sumama sa pag-akyat sa bundok. Hindi na raw kasi niya kakayanin ng lumakad ng malayo dahil mabilis na raw siyang mahapo at hingalin, lalo pat matarik ang aakyatin. Iginawa na lang niya kami ng suman na balanghoy para pang dagdag sa baon namin.
Bukod doon, may ibinigay rin sa amin si Apo Carpio na parang malambot na tangkay ng halaman na maraming tinik. Ang sabi niya ay dalhin namin yon. Maaari daw naming magamit ito kung sakaling makaengkwentro kami ng kahit anong uri ng aswang sa bundok. Pinigilan ko na lang na mapatawa habang tinatanggap ang bagay na iyon kay Apo Carpio. Bagamat hindi naman ako naniniwala sa mga ganoong nilalang, hindi na ako kumontra. Baka kasi ma-offend ko pa si Apo. Pagkarating namin sa gitnang parte ng bundok, nagpahinga muna kami at nagkainan ng mga baon namin. May kataasan na rin kasi ang araw at masakit na ang dala nitong init sa aming mga balat. Napagpasyahan naming mga bandang hapon na namin ipagpatuloy ang pag-akyat. Tutal naman, malapit-lapit na rin kami roon. Hindi naman nasayang ang oras namin sa pag-akyat sa pinakatuktok dahil totoo namang napakaganda ang naabutan naming mga tanawin. Lahat kami ay hindi mapakali sa pagpwesto sa kung saang-saang sulok doon para kumuha ng larawan. Hindi pa man natatapos ang buong araw, alam ko nang magiging masaya ang alaala na iyon sa aming lahat. Pero isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Nagkaligaw-ligaw kami ng daan nang pababa na kami. Nalibang kasi kami sa pagkuha ng mga bungang kahoy sa mga punong nadaraanan namin at hindi namin napansing ibang daan na ang dinadaanan namin. Ilang ulit naming sinubukang hanapin ang tamang daan, pero bumabalik at bumabalik pa rin kami sa kung saan kami huling tumigil. Hanggang napagpasyahan ng mga kasama namin na magsipagbaligtad ng damit para daw hindi kami tuluyang maligaw. Maging si Norman ay nagbaligtad din ng damit niya maliban sa akin. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga pamahiing iyon at hindi na rin naman nila ako pinilit na baligtarin ang suot ko. Nagpatuloy na ulit kami sa paglalakad makalipas ang ilang sandali. Nakakita kami ng magkasalungat na daan. Dahil doon, nagkaroon ng kalituhan sa amin kung saan ba sa dalawang yon ang dapat naming daanan. Nagtataka kaming lahat dahil wala naman kaming natatandaan na may magkasalungat na daan doon. Lalo kaming nawala ng pag-asa na makauwi mula sa pagkakaligaw. Pero wala rin naman kaming pagpipilian kundi mamili sa kung saan kami dapat dumaan. Isinuhestyon ni Rene ang daan sa kaliwang bahagi. Pero sa pakiramdam ko ay ang sa kanan ang tamang daan. Kaya sinabi kong yun ang subukan namin. Pero hindi naman sumang-ayon si Dondon at ipinilit ang daan pakaliwa. Kaya para hindi na kami magtalo-talo pa, hinati na lamang namin ang grupo sa dalawa. Sina Rene, Dondon at Joven ay sa kaliwang bahagi dumaan. Samantalang si Norman ay sumama sa akin. Pero kagaya nung una, naliligaw pa rin kami ni Norman. Inabot na nga kami ng hating gabi sa paglalakad at nakaramdam na rin kapwa ng matinding pagod. Mabuti pa siguro, maghanap na lang muna tayo ng pwede nating pagpahingahan tsaka na tayo lumakad kapag maliwanag na ulit. Masyado nang madilim eh. Suwestyon ni Norman na sinang-ayunan ko naman. Halos hindi na rin kasi namin makita ang daan dahil sa sobrang dilim. May dala naman kaming flashlight pero hindi sapat ang liwanag nito para mapansin namin kung may bangin ba kaming madaraanan. Nakakita kami ng malapad na puno na patag ang lupa at doon namin napagpasyahang magpalipas ng gabi. Nagsiga kami ng maliit na apoy para kahit paano ay lumiwanag sa pwesto namin at maitaboy na rin ng usok ang malalaking mga lamok doon. Pero hindi pa nagtatagal, nakarinig kami ng malakas na pagkaluskos sa paligid. Inakala namin nung una ay may ibang tao na nagawi roon, na marahil sila rin ni iyon at naliligaw pa rin
kaya napunta sa kinaroroonan namin. Pero ganoon na lang ang aming gulat nang biglang tumambad sa mga mata namin ang isang kakaiba at nakakatakot na tila malaking hayop. Sa tulong ng liwanag na maliit na apoy, kitang-kita namin ang nakakakilabot na anyo nito. Para itong isang malaking baka na walang sungay na may nagbabagang mga mata at mahahaba't matutulis na pares ng mga pangil. Mabangis na nakatutok ang nanlilisik nitong tingin sa direksyon namin ni Norman. Galit na umaangil at kumikiskis ang isang paa sa kinatatayuan nito. Tanda na anumang sandali ay susugod ito sa amin. At hindi nga ako nagkamali. Dahil hindi pa lumipas ang sandali ay inatake kami nito. Mabuti na lang at mas naging mabilis ako sa hayop na yon kung kaya't agad kong nahila ang nakatulalang si Norman. Halos kalad ka rin ko siya habang tumatakbo palayo roon. Para naman siyang natauhan sa ginawa ko kaya kumaripas na rin siya ng takbo. Kapwa kami nagsisisigaw sa takot habang humihingi ng saklolo. Pero sadyang gabi na at malayo rin ang mga kabayan doon kaya malabong may makarinig sa mga sigaw namin. Dahil na rin sa mabato at may katirikan ng daan, nagkadapa-dapa kami. Bangon tayo at takbo ang ginagawa namin hanggang muling madapa si Norman at sa pagkakataong yon, hindi na niya nagawang tumayo. Sobrang kirot daw ng kanyang binti at mukhang nabalian daw siya. Akmang aakayin ko si Norman nang tumambad sa harapan namin ang nakakatakot na hayop. Sabay pa kaming napasigaw sa sindak at gulat sa biglang pagsulpot nito. Mabilis pa sa isang kurap na sinalakay kami nito. Dahil hindi nga magawang gumalaw ni Norman kung kaya siya ang unang nasunggaban nito. Dinig ko ang malalakas niyang sigaw habang inaatake siya nito. Habang ako naman ay parang mababaliw sa pagkataranta at hindi alam ang gagawin. Kahit madilim ay nagpalingalinga ako sa paligid para humanap ng pwede kong ipanglaban sa halimaw at nang maalala ko ang ibinigay sa amin ni Apo Carpio na parang sanga ng halaman na ayon sa kanya ay panglaban sa aswang. Kinuha ko ang aking bag na nakasukbit sa likod ko. Dali-dali ko itong kinalkal pero natigilan din ako sa ginawa ko nang maalala kong palihim ko palang inihulog yun sa daan nang paakyat na kami ng bundok. Napasuntok ako sa hawak kong bag dahil sa kawalan ng pag-asang mailigtas si Norman. Maluha-luha akong kumapa sa lupa para maghanap ng kahit anong maipanglalaban ko sa halimaw. Nakadampot naman ako ng may kalakihang bato at hindi na ako nag-aksaya ng oras at mabilis kong sinugod ang umaatake sa aking kaibigan. Malakas kong ipinukol ang bato sa katawan ng nilalang at naagaw ko naman ang atensyon nito. Sinigawan ko si Norman na tumakbo pero hindi ko na nakikitang kumikilos yon. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan niya pero hindi rin siya tumutugon. Lalapitan ko na sana siya pero ako naman ang binalingan ng halimaw. Malakas akong dinambahan nito at napasubsob ako sa lupa. Sa lakas nito ay parang nagkalasog-lasog ang mga buto ko. Gayunpaman, pinilit kong tumayo subalit napatda ako nang makita kong pasagod na naman sa akin ang nakakatakot na hayop. Napapikit na lang ako sa kawalan ng pag-asa. Sa puntong yon, sinisisi ko ang aking sarili na kung nakinig lang sana ako sa mga kasama namin at sa mga bilin ni Apo Carpio, hindi sana namin sasapitin ni Norman ang pangyayaring yon. Subalit taliwas sa inaasahan kong pag-atake ng halimaw, isang malakas na ungol nito ang narinig ko na para bang nasasaktan ito. Agad akong napadilat
at nakita kong malakas pala itong hinahataw ng parang isang latigo ng isang pamilyar na matandang lalaki. Si Apo Carpio. Kahit madilim, nakikilala kong si Apo Carpio ang nakikipagbuno sa halimaw na yon. Sinikap kong tumayo para lapitan ito, ngunit sinabihan ako nitong puntahan ko si Norman at tumakas na kami. Sumunod naman ako at agad na ginising si Norman na wala pa ring malay ng mga oras na yon. Kahit nanghihina rin, ay pilit ko siyang inakay. Mabuti na rin at nagkamalay siya. Sumigaw ako kay Apo Carpio na umalis na kami, pero sa halip ay sinabihan niya akong tumakas na kami at susunod daw siya sa amin. Labag man sa loob naming iwanan siya, sinunod na lang namin ito. Madilim at mabato ang daan at bukod doon ay akay ko rin si Norman, kaya nahirapan kaming lumakad ng mabilis. Pakiramdam ko nga'y mauubusan na rin ako ng lakas, kaya parang gusto ko na ring sumuko. Nang marinig ko ang pagtawag ni Apo Carpio, ganoon na lang ang tuwa namin nang malaman naming ligtas siya. Tinulungan niya ako sa pag-akay kay Norman. Madilim pa rin ang daan ng sandaling yon, pero nagawa namin itong tahakin sa pamamagitan ng lamparang dala ni Apo Carpio. Noon ay takang-taka ako kung saan niya nakuha yon, kaya hindi ko napigilang magtanong. Pero sa halip na sagutin ang aking tanong, tumawa lang siya ng mahina. Magbubukang liwayway na rin ang marating namin ang paanan ng bundok. Nakahinga na rin kami ng maluwag dahil sigurado ngang ligtas na kami. Gayunpaman, hindi pa rin kami iniwan ni Apo Carpio. Katunayan ay inihatid pa kami nito hanggang sa tapat ng bakuran nila Norman. Nang naroon na kami, ay tsaka pa lang ito nagpaalam sa amin. Inalok pa namin ang matanda na tumuloy na muna sa loob ng bahay. Tutal ay mag-uumaga na at makapagkape man lang. Pero tumanggi siya at ang sabi, kailangan na rin daw niyang umuwi dahil paniguradong hinahanap na rin daw siya sa kanila. Kami na lang daw ang dumalaw sa bahay niya at pakakapihin daw niya kami. Hindi natapos-tapos ang pasasalamat namin sa kanya bago pa siya tuluyang umuwi sa kanila. Sa kabila naman nito ay ngiti lang at tapik ang naging tugon niya sa amin at ang bilin na mag-iingat na kami sa susunod. Pagpasok namin sa loob ng bahay, tila gulat na gulat pa ang mga magulang at mga kapatid ni Norman nang makita kami. Sunod-sunod ang mga naging tanong nila sa amin. Saan daw kami nang galing at ano raw ang nangyari sa amin? Ayon sa kanila, halos 2 araw na raw nila kaming pinaghahanap dahil simula nang umalis kami para umakyat sa bundok ay hindi pa raw kami nakakauwi. Kapwa pa kaming napakamot sa ulo ni Norman sa narinig naming yon. Sa pagkakaalam kasi namin ay buong magdamag lang kaming nanatili sa bundok. Nag-umpisa kaming magkwento mula sa pagkakaligaw namin hanggang sa makaengkwentro namin ang aswang na mantahungal at kung paano kami iniligtas dito ni Apo Carpio. Subalit hindi pa man kami nakatatapos magkwento ay pinutol na iyon ng tatay ni Norman na takang-taka at hindi makapaniwala sa mga sinabi namin. Paano raw kasi kaming ililigtas at ihahatid ni Apo Carpio, gayong kahapon pa raw itong nakaburol sa bahay nito. Natigilan naman kami at nagtaka rin sa narinig namin. Ayon sa tatay ni Norman, sumama raw kasi ang matanda sa paghahanap sa amin nang malaman nitong hindi pa kami nakakauwi. Ngunit sa kalagitnaan daw ng paglalakad nila ay agad na hinapo ang pobreng matanda. Sa pag-aalalang baka kung mapaano si Apo Carpio, ay sinabi na lang ng tatay ni Norman dito na umuwi na lang at babalitaan na lang ito kapag natagpuan na raw kami. Sumang-ayon naman daw si Apo Carpio, subalit hindi pa raw ito nakaaabot sa bahay nila
ay inatake na raw ito sa puso na naging sanhi ng agarang pagpanaw nito. Nung unay talagang hindi kami makapaniwala ni Norman sa nalaman namin. Para mapatunayang wala na nga si Apocarpio ay sinamahan kami ng mga magulang ni Norman sa bahay ng matanda kung saan ito nakaburol. Ganoon na lang ang panlalambot ng aking mga tuhod nang nasa harap na kami ng kabaong at nakitang nakahiga roon ng walang buhay na si Apocarpio. Magkahalong pagdadalamhati at pangingilabot ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Hindi naman lubos maisip ni Norman kung paanong nakasama pa namin si Apocarpio matapos kami nitong iligtas sa mantahungal kung halos 2 araw na pala itong pumanaw. Gayunpaman, labis-labis na lungkot at pagsisisi ang nangibabaw sa amin. Kung hindi sana kami umakyat ng bundok, hindi sana kami mapapahamak ni Norman at marahil buhay pa rin sana si Apocarpio. Maraming taon na rin ang lumipas, subalit magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin namin maipaliwanag at mapaniwalaan ang kababalaghang nangyari sa amin. At hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin kaming humihingi ng tawad kay Apocarpio sa kapahamakang sinapit niya dahil sa amin. Sa kabilang banda, ay labis-labis din akong nagpapasalamat sa kanya dahil kahit pumanaw na siya, ay nagawa pa rin niyang iligtas ang buhay naming magkaibigan. Isang malaking aral ang dumagok sa akin sa pangyayaring yon. Magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na nakasalamuhan namin ng isang nilalang na ngayon ay pinaniniwalaan ko na. Isang aswang na naghatid sa amin ng kilabot at matinding takot nung nasa bundok pa kami. Isang kaibigan ng hindi namin sukat akalain na patay na ang makapagliligtas sa amin sa kapahamakan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Chris. Sana po'y mapili niyong basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Zaldi. Mapagpalang araw po sa lahat at sa iyo po, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sandy. 28 anyos at taga rito sa Caloocan. Lumaki ako sa isang masasabi kong hindi tipikal na pamilya. Hindi kami mayaman. Kaya kung nasabing hindi tipikal ito ay dahil nagmula sa mga pamilyang sagrado katoliko ang mga magulang ko. Kaya hindi nakapagtatakang mga istrikto sila sa amin ng mga kapatid ko. Maraming bawal at maraming dapat sundin. Isa na rito ang pagsisimba sa tuwing sasapit ang araw ng linggo. Sa pamilya namin ay itinuturing itong isang batas na hindi namin dapat suwayin. Ayon kasi kina Mama at Papa, 3 raw sa 10 utos ng Diyos na nasusulat sa banal na Biblia ang paglalaan ng araw ng pagsamba sa Kanya. Kaya marapat lang na sundin namin ito. Para sa kanila, bilang isang Katoliko, malaking bagay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at naniniwala silang napapahamak ang mga taong lumalabag dito. Bata pa lang ako, ipinamulat na sa amin ng aking mga magulang ang ganitong kaugalian at paniniwala hanggang sa lumaki na kaming magkakapatid. Noon naman, wala namang problema sa akin ang pagsisimba tuwing araw ng linggo. Sa katunayan nga, tuwang-tuwa pa nga ako sa tuwing magsisimba kami. Pagkatapos kasi naming magsimba, namamasyal kami at kumakain sa labas. Pero simula nang magtrabaho na rin si Mama at naging abala na silang pareho ni Papa sa paghahanap buhay, nagbago na ang lahat. Bihira na kaming magkasama-samang mamasyal dahil pagkatapos naming magsimba ay uuwi na rin kami agad para makapagpahinga pa sila Mama at Papa. Dahilan na rin kaya unti-unting lumayo ang loob ko sa kanila,
lalong-lalo na kay Papa. Kaya naman nung nagbibinata na ako at napabarkada, may mga pagkakataon na tumatakas ako ng bahay kahit araw ng linggo para lang sumama sa lakad ng barkada ko. Dahilan para hindi ako makasama sa mga magulang ko't kapatid sa pagsisimba. Pakiramdam ko kasi noon, napupunan ng mga kaibigan ko ang saya na hinahanap-hanap ko na hindi ko na mararanasan sa sarili kong pamilya. Ngunit dahil sa ginawa kong iyon, may ilang beses na rin akong nakastigo ni Papa. Ayaw na ayaw niya kasing hindi nakakasama ang kahit sino sa aming magkakapatid sa pagsisimba at isa na rin yung umaalis kami ng bahay nang hindi nagpapaalam. Gayunpaman, hindi pa rin yung dahilan para madala ako sa pagtakas sa bahay namin. Sadyang napakatigas talaga ng ulo ko ng mga panahong yon. Pakiramdam ko kasi nakasasakal na ang pagiging istrikto ng aking mga magulang at may mga pagkakataon ding naiinggit ako sa mga kabataan na kaedad ko dahil nagagawa nila ang gusto nila. Hanggang minsan, kinailangan naming umuwi ng probinsya noon sa Negros. Nakatanggap kasi kami ng balitang may sakit ang lolo namin, tatay ng papa ko. At ayon daw sa doktor na tumingin dito, maaaring hindi na rin daw magtagal pa ang oras nito sa mundo. Kaya noon din, nagpasya ang mga magulang namin na umuwi muna ng Negros para kahit paano ay makasama namin si lolo. Nataon naman ding bakasyon na noon sa eskwela kaya hindi naging problema kung manatili man kami roon ng buong bakasyon. Bagamat tutol sa loob ko na sumama sa kanila dahil malinaw na hindi ko makakasama ang mga barkada ko ay wala naman akong magagawa. Dahil hindi rin naman papayag sina mama at papa na magpaiwan ako. Isa pa, nalulungkot din naman ako sa pagkakasakit ni lolo kaya gusto ko rin naman siyang makasama kahit sa maikling panahon na lang nito. Ang buong akala ko noon, porket nasa probinsya kami at nagbabakasyon, ay mapapahinga na rin muna kami sa pagsisimba. Pero hindi rin pala. Tuwing linggo kasi, nagsisimba pa rin kami. At pakiramdam ko, mas mahaba ang oras ng misa roon sa probinsya kumpara dito sa Maynila. Kaya mas lalo tuloy akong nababagot sa haba ng sermon ng pari. May pagkakataon pa ngang nakukurot ako ni mama sa tuwing mapapahikab ako habang nakikinig ng misa. Hindi ko kasi talaga maiwasang antukin. Kulang na nga lang, hilahin ko ang oras para umuwi na kami. Habang naroon kami sa Negros, nakakilala rin naman ako ng mga bagong kaibigan, sina Romy at Teban. Doon din sila nakatira sa lugar nila lolo at kasing idaran ko lang din sila. Kapareho kong maloko at makulit ang dalawa kaya kasundong-kasundo ko sila at kagaya ko, mahilig din silang gumala. Yun nga lang, kung gagala sila, araw naman ng linggo. Kaya kahit gustuhin kong sumama, hindi naman pwede. Binantaan kasi ako ni Papa na kapag pinairal ko roon ang katigasan ng ulo ko, iiwan nila ako doon at hindi na isasama pabalik ng Maynila. Kaya kahit kating-kati ang aking mga paa na sumama kina Romy at Teban sa paggagala, ay hindi ko magawa. Hanggang nang minsang kinulit ako ni na Romy at Teban na sumama sa kanila sa paliligo sa isang resort. Ang sabi pa nila, maganda raw sa resort na yon, kaya dapat pilitin ko raw na makasama sa kanila para ma-experience ko naman daw ang makarating doon. Isa pa sa sinabi nila na niyayan nila si Sonia na sumama sa kanila at pumayag naman daw ito. Si Sonia po ay ang dalagitang crush na crush ko noong naroon kami sa Negros. Magkalugar lang kami ni Sonia. Katunayan nga ay 5 bahay lang ang pagitan ng bahay nila lolo mula sa bahay nila. Maraming pagkakataon ko na siyang nakikita
pero hindi ko magawang lapitan siya para makipagkilala dahil sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Kaya naman nang sabihin ng mga kaibigan kong makakasama ito sa outing, hindi na ako mapakali sa kakaisip kung paano akong makakasama sa kanila. Kung bakit naman kasi na taon pang linggo ang napili nilang mag-outing. Sinubukan kong kausapin sila na ilipat na lang sa ibang araw ang planong lakad na yun. Pero hindi raw talaga uubra dahil iyon lang daw ang araw na bakante sila. Nanghihinayang ako at naiinis kung bakit naman kasi kailangan pang magsimba tuwing linggo. Dahil sa kagustuhan kong sumama kina Teban at Romy, sinubukan kong magpaalam kina mama at papa. Pero sa halip na payagan, napagalitan pa ako. Binantaan pa nga ako ni papa na subukan ko raw na tumakas at ikakadena na raw niya ako. Pagsapit ng araw ng linggo, maaga pa lang naroon na ako sa lugar na usapan namin ng dalawang kaibigan ko kung saan kami magkikita-kita bago pumunta sa resort na sinasabi nila. Oo, sa kabila ng pagbabanta sa akin ni Papa na ikakadena ako sa oras na tumakas ako, ay pinili ko pa rin sumama kina Teban. Papunta na kami sa simbahan noon, pero nang makalingat sina Mama at Papa, dali-dali akong humiwalay sa kanila. Nakita ko pa silang papasok na sa loob ng simbahan bago ako tuluyang umiskapo. Binilisan ko na ang pagtakbo at baka may makakita pa sa akin. Walang kaalam-alam ang mga magulang ko na nasa galaan na ako ng mga oras na yon. Sa isip ko pa, bahala nang makadena pag-uwi basta makasama lang sa mga kaibigan ko at ang crush kong si Sonia. Ang katwiran ko pa, hindi naman siguro ako mapupunta sa impyerno agad kung hindi ako makakasimba ng isang beses ulit. Noong nasa resort na kami, pansamantala kong nakalimutan ng takot at kaba sa ginawa kong pagtakas at hindi pagsisimba. Totoo kasing napakaganda ng resort na pinuntahan namin. Manghang-mangha ako sa ganda ng paligid. Pakiramdam ko nga nasa ibang mundo ako. Nakakaakit ang ganda ng talon doon at napakalinaw ng tubig. Ang sarap din sa balat ng lamig nyon, bagay lang na napakainit ng panahon. Pero higit sa lahat, mas nakakaakit tingnan si Sonia. Para sa akin, siya ang pinakamagandang tanawin na nakikita ko ng mga oras na yon. Hindi ko maiwasang kiligin nang tudyo-tudyoing kaming dalawa ng mga kolokoy kong kaibigan matapos kaming ipakilala sa isa't isa. Kunwari pa nga naiinis ako, pero sa loob-loob ko para akong kinikiliti sa kilig. Nagpakasaya ang mga kaibigan ko sa pagtatampisaw sa ibaba ng talon, habang ako naman ay hindi mapawi-pawi ang mga ngiti habang kausap si Sonia sa isang tabi. Kapwa kami nakaupo sa isang malaking bato habang nakalubog ang mga paa sa malamig na tubig. Masaya kaming nag-uusap at kinikilala ang isa't isa. Walang kasing saya para sa akin ang araw na yon. Bukod kasi sa nakasama ko sa pamamasyalang mga kaibigan ko na sina Romy at Teban, nakasama at napalapit pa ako sa babaeng matagal ko nang hinahangaan. Hapon na nang magpasya kaming magsiuwi. Nagpaalam na rin sa amin si Sonia dahil kasabay niya sa pag-uwi ang mga kaibigan niya at may sasakyang susundo sa kanila. Habang kaming tatlo naman nila Romy at Teban ay maglalakad lang. Eksakto lang daw kasi ang pera nila papunta sa resort at wala na silang pamasahe sa pag-uwi. May pera man ako, hindi na rin iyon kakasya para sa aming tatlo. Ayoko namang iwan silang dalawa na naglalakad kaya nagpasya na rin akong samahan na lang din sila. Habang naglalakad kami, noon na lang ako nakaramdam ng kaba at pag-aalala dahil sa ginawa kong pagtakas sa bahay namin. Hindi ko tuloy maiwasang maisip
ang mukha ng tatay ko na malamang ay galit na naman sa akin. Bukod dooy naglalaro na rin sa imahinasyon ko ang senaryong ikakadena ako ni Papa pagkatapos akong gulpihin. Mas nakadagdag pa sa pag-aalala ko nang inabot na kami ng dilim sa paglalakad. Dahil medyo malayo-layo sa lugar namin ang resort na yun. Tipong kaming tatlo na lang din ang tao sa kalye dahil sa mga ganoong oras ay bihira na ang mga taong lumalabas ng kanilang bahay para gumala-gala. Malapit na kami sa sitio namin pero hindi pa rin matapos-tapos sa kwentuhan ng dalawa kong kasama tungkol sa resort na pinuntahan namin. Habang ako naman palakas ng palakas ang kaba at tahimik na nag-iisip kung paano sasalagin ng mga palo at sapok ni Papa pag uwi ko. Maya-maya, bigla akong napatigil ng hawakan akong bigla sa braso ni Teban at binulungang tumigil muna sandali. Napakunot pa ang noo ko nang mapatingin ako sa kanila dahil pareho silang tahimik at parang nakikiramdam lang. Nang tanungin ko sila kung bakit kami huminto, pabulong akong sinagot ni Romy na parang may sumusunod daw sa amin. Nakiramdam na rin ako at nagpalingalinga sa paligid pero wala naman akong nakitang sumusunod sa amin. Kaya niyaya ko na silang dalawang maglakad ulit. Ang sabi ko pa, magmadali na kami dahil siguradong hinahanap na ako sa amin. Itinuloy namin ang paglalakad. Subalit maya-maya, nakarinig kami ng parang may matinis na tumatawa. Sa una ay mahina lang yon, hanggang palakas ng palakas na parabang palapit ng palapit ito sa amin. Hindi ko maiwasang panayuan ng mga balahibo sa katawan dahil sa uri ng pagtawa ng kung sinong iyon. Nakapangingilabot. Napahinto kami sa gitna ng daan at napahawak sa isa't isa na kulang na lang ay magyakapan kaming tatlo. Hindi man magsalita sina Romy at Teban, alam kong nakararamdam din sila ng takot at matinding kaba kagaya ko, base sa panginginig ng mga kamay nila habang nakahawak sa akin. Lalo pang nadagdagan ang pangingilabot namin nang makarinig kami ng sabay-sabay na alulungan ng mga aso. Napapamura na ang dalawa kong kasama dahil sa walang tigil na ingay ng mga aso sa paligid na parabang nagbabanta na may mangyayaring hindi maganda. Bagamat nanginginig sa takot, nagpatuloy kami sa paglalakad. Napalunok ako ng sariling laway habang nagpapalingalinga sa may kadilimang paligid at ganoon na lang ang gulat naming tatlo nang biglang may sumulpot sa harapan namin. Isa itong nakakatakot na babae. Nakalutang ito nang nakatiwarik sa harapan namin. Tayo-tayo ang mahaba nitong buhok na animoy na kuryente. Mapupula rin ang halos maluwa-luwa nitong mga mata at nakalabas ang matutulis na ngipin habang matinis na tumatawa. Sabay na sumigaw sina Romy at Teban ng aswang at pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Hindi ko naman inaasahang magsisipagtakbuhan sila kaya naman naiwan ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yon. Naisip kong tumakbo na rin pero hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa. Kulang na lang ay himatayin ako sa sindak at takot nang ilabas ng nakakatakot na nilalang ang mahaba niyang dila at idinila-dila sa mukha ko habang palutang-lutang iyon sa aking harapan at tumatawa pa rin ng malakas at matinis. Malakas pa akong napasigaw ng mama. Nang pumunta naman iyon sa uluhan ko at hinihila-hila ang nagtatayuan kong mga buhok dahil sa takot. Pakiramdam ko ay hihilahin ako nito pataas habang mahigpit nitong hawak ang mga buhok ko. Pinilit kong manlaban nang maigalaw ko ang aking mga kamay at braso. Subalit sinunggaban naman ako nito padagan sanhi para mapatumba ako sa lupa. Nagpapapasag ako at nagsisisigaw
habang nakadagan sa akin ng aswang. Pilit ko siyang tinutulak paalis mula sa pagkakadagan niya sa akin. Subalit sadyang malakas ito at tila pa mas lalo siyang bumibigat habang nanlalaban ako sa kanya. Ramdam ko rin ang hapdi at kirot sa aking balat tuwing makakalmot ako ng aswang na mukhang walang balak na lubayan ako, na para bang lalo pang natutuwa sa nakikita niyang takot sa akin. Magkahalong takot at pagsisisi ang nangingibabaw sa akin sa mga oras na yon. Hindi ko naman kasi sasapitin ng ganoong kapahamakan kung nakinig at sumunod lang sana ako sa mga magulang ko. Maya-maya pa, ilang sandali pa'y nakaramdam ako ng pangangapos ng hininga at labis na panghihina. Halos hindi ko maigalaw ang aking katawan at tila ba unti-unti na ring nagdidilim ang aking paningin. Bago pa tuluyang mawala ang aking malay, nakarinig pa ako ng mga boses mula sa malayo. Gusto ko pa sanang kumpirmahin kung mayroon bang tulong na paparating. Ngunit hindi ko na magawang ilingon pa ang aking ulo dahil sa paninigas ng aking liig. Ang tanging nagawa ko na lang ay sumambit ng dasal at humingi ng tawad sa mga magulang ko bago tuluyang nawala ang aking ulirat. Nang muli akong magmulat ng mga mata, naroon na ako sa silid naming magkakapatid. Nakahiga ako sa aming higaan habang ginagamot ni Mama ang mga galos ko sa katawan. Sa bandang likuran ni Mama ay nakatayo roon si Papa at ang mga kapatid ko, ganoon din si Lola. Nakita ko ang pagbakas ng tuwa sa mga mukha nila nang makita nila akong nagkamalay na. Habang sila Mama at Papa ay parang nabunutan ng tinik, marahil ay dahil sa labis na pag-aalala sa akin. Noong una ay nagtataka pa ako kung bakit naroon silang lahat na para bang nakabantay sila sa akin. Ngunit nang maalala ko ang mga nangyari, nakaramdam ako ng hiya lalo na kina Mama at Papa. Ni hindi ko na nagawang magtanong kung paano akong nakaligtas mula sa nakakatakot na aswang na umatake sa akin. Sa halip ay napaiyak na lang ako habang humihingi ng tawad sa kanila. Buong pagpapakumbaba kong inamin ang ginawa kong pagtakas ng bahay at pagsuway sa kanila. Ipinangako kong hinding-hindi ko na yun uulitin. Niyakap lang ako ni Mama, habang si Papa naman ay hinihimas lang ako sa aking buhok, sabay kutos sa ulo ko ng mahina. Matapos kong ikwento sa kanila ang lahat ng nangyari, puro pangaral at sermon ang inabot ko. Pero para sa akin ay ayos lang. Ang mahalaga, ligtas pa rin naman ako at kasama ko pa rin ang aking pamilya. Nalaman ko mula kay Lola na isang bagat pala ang nakaengkwentro namin. Ayon na rin kay Lola, isa raw itong uri ng aswang na hindi naman intensyong manakit ng tao, kundi manakot lamang. Pero maaari daw isang agresibong bagat ang umatake sa akin, kaya ganoon ang aking sinapit. Mabuti na lang at hindi naman pala ako tuluyang iniwan nila Romy at Teban, kundi humingi lang ito ng tulong para masaklolohan ako. Ayon sa kwento ng dalawa, ang akala nila ay kasama nila akong kumaripas ng takbo. Pero nung napagtanto nilang hindi ako sumunod sa kanila, ay nagpasya silang dumiretso sa bahay nila Lolo para humingi ng tulong. Sa huli, si Papa rin ang sumaklolo sa akin. Pero nang abutan daw nila ako, ay wala na roon ang aswang at wala na rin akong malay na nakahandusay sa lupa. Laking pasalamat ko pa rin sa mga kaibigan ko dahil hindi nila ako tuluyang pinabayaan. Naging aral sa aming tatlo ang pangyayaring yon. Simula rin noon, nagtanda na ako. Hindi ko na sinusuway sina Mama at Papa at hindi na rin ako tumatakas ng bahay para lang sumama sa mga barkada sa takot na mapahamak ako ulit. Natuto na rin akong palaging magdasal at magsimba tuwing araw ng linggo.
Nung sumapit ulit ang panahon ng pasukan sa eskwela, napilitan na kaming bumalik ng Maynila. Pero kada araw na walang pasok ay umuuwi kami ng Negros para makasama sina lolo at lola. Makalipas pa ang ilang buwan, na maalam na rin si lolo. Sadyang naging napakalungkot sa amin ang pangyayaring yon, pero kailangan pa rin namin itong tanggapin. Sa isang banda ay masaya na rin kami dahil nakasama namin siya ng matagal kahit paano bago siya kinuha ng may kapal. Nakatapos na ako ng aking pag-aaral at may sarili na ring pamilya ngayon. Pero hanggang sa mga oras na ito, ang aral na natutunan ko sa nakakatakot at kakaibang karanasan ko ay daladala ko pa rin hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Sandy, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.